Risa Hontiveros, kaibigan ka ba ng CPP, NPA, NDF? Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglaba-laba ka ta. With evidence, ako po, ang dami palang sumuporta kay Pastor Apollo Kibuloy. Grabe ha, 50,000 people ang pumunta, nakiisa sa katapos lamang na kakisab prayer rally na ginanap sa Liwanag Bonifacio sa Maynila. Ngayong araw na to ha, in fairness, 50,000 more ang nag-attend. So it means powerful ang daming mga supporters ni Pastor Apollo Kibuloy. Sabi-sabi ng iba, oo kabibig, all over the world yan. Ang daming supporter ni Pastor Apollo Kibuloy. And take note, kung magkaisa lahat ng supporters na Apollo Kibuloy, naku, delikado yan. O, 7 million? Ha? Kung ang 7 million ay magrally, ano mangyari? Magkagulo. Di ba iniisip nyo ba yan? Ha? Kaya nga, si Sal Panelo, Atty. Sal Panelo, nagsalita na talaga. Ang sabi ni Sal Panelo, ang pagsira sa pangalan ni Pastor Apollo Kibuloy ay hindi dapat manatili. Kailangang itigil. At sabi pa ni John Magno na hindi siya naniniwala sa mga witnesses, sa mga pasabog ni Risa Hontiveros. I want to speak on something that has been on the national news for quite a while now. I thought about, delaying this post, but I want to say that all the allegations against Pastor Apollo Kibuloy is something that I will never be able to believe at all. I have friends that are in the kingdom and out of it, and who believe that all of the allegations against him are only used to destroy him. You may not like Pastor Apollo Kibuloy, but again, I stand with this and I stand with him that even if you don't like somebody, just don't lie about them. These allegations are hurtful, and I pray that Pastor Kibuloy survives this as he has so many years before, because he's been persecuted many times in the past. So I know he's going to make it, and I am sending my love and light to him wherever he is right now. Ingat! Knowing John Magno na marami siyang friends sa Davao, nakilala talaga nila kung gaano kabait at gaano ka makatao itong si Pastor Kibuloy. Tapos sisirain lang ng kung sino-sinong tao. Ito ha, kung talagang masama si Pastor Kibuloy, bakit ang daming mga taong sumuporta? Bakit iilan lang ang nagsalita na ganito kesyo ganyan, ganito, ganyan si Pastor Apollo Kibuloy? Pero bakit habang ang mga witnesses ay nagsasalita, bakit ang mga grupo ni Pastor Kibuloy ay nagsasalita ng katotohanan laban sa mga witness na nabayaran? Ay naku mga kabibig! Ang gulo-gulo! Sana magsalita na rin si Pangulong Bongbong Marcos at sana kausapin niya si Risa Hontiveros. Kausapin kaya ni Pangulong Bongbong Marcos, Pangulong Bongbong Marcos pero out of this world. Palaging nasa abroad si Pangulong Bongbong Marcos o naghahanap ng mga pledges. Ang ekonomiya, mga businessmen nga umalis sa Pilipinas. Si Pangulong Bongbong Marcos naghahanap ng mga pledges. Ay nako, naguguluhan talaga ako sa Pilipinas natin. Puro lang hanap ng pledges. Bakit hindi natin ramdam ang mga pledges? Pledges ya kabibig, pwede naman niyang hindi matuloy. Naramdaman mo ba kabibig ang pagtaas ng bigas? Of course! Diba? Ramdam natin. O ikaw, ramdam mo ang pagtaas ng bigas? Of course! Hay nako kabibig, hindi lang sa Pilipinas tumataas ang presyo ng bigas sa buong mundo. Kaya nga, mas doble sa Pilipinas. Diba mga kabibig? So, talagang ang mga sabi ng isang netizen sa Vancouver, Canada,
ito yung mga ito yung mga supporters ni Pastor Apollo Kibuloy, mga sinungaling ang mga witnesses. O, panoorin mo na nyo ito mga video na to na nakuha natin. Disclaimer lang ha. O, nakuha natin ito at gusto kong ipatingin sa inyo kung gaano sila kalakas. Bongbong Marcos, ang sobrang lakas nila. Ang challenge ko naman kay Chair Ontiveros, kailangan pag natanggap mo yan, ilabas mo yan and confront the witness of that evidence repudiating his allegation para pantay ang tingin mo dyan sa mga partido. Hindi po ba? Dyan, makikita na natin talagang kasinungalingan. But since it's being investigated, kahit na wala siyang, sinabi ko na nga, walang legal basis, dahil inumpisahan mo na rin lang, kahit wala kang patayan, ituloy-tuloy mo na. Ituloy mo yung investigation without Pastor Kibuloy kasi krimen ang pinag-uusapan. But in respect to the lies peddled by this witness, kailangan i-confront mo siya with the evidence that you will receive the moment SMNI people send those evidence to you. Ang pagsira nyo sa pangalan ni Pastor Kibuloy ay hindi maaaring manatili. Kailangan itigil. Hustisya! 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 I call on the powers that be. Do not tempt the gods of destiny. Kaya nga mga kabibig, sabi nga ni sabi ni Dr. Lorraine Badoy, nung wala pang lumalaban sa CPP, NPA, NDF, si Pastor Kibuloy nandyan na, lumalabang mag-isa. Nung wala pang nagsusugal laban sa CPP, NPA, NDF, si Pastor sumusugal na. Hanggang ngayon na ang SMNI lang ang nag-iisang network na lumalaban sa CPP, NPA, NDF, ginigipit pa ng gobyernong ito. Risa Hontiveros, kaibigan ka ba ng CPP, NPA, NDF? Oh my God! Yan ang natanong ni Dr. Lorraine Badoy. Meron pa akong nabasa komento ng isang netizen. Pinapatawag ninyo si Pastor Apollo Kibuloy para sagutin ang mga aligasyon tungkol sa kanya. Bakit hindi kayang ipatawag or bakit hindi pwedeng or hindi makundina ni Risa Hontiveros ang CPP, NPA, NDF na sobrang kabastusan ang kanilang ginawa? Bakit kaya? O panoorin niyo ito si VP Sara Duterte para masupalpal kayo. Sa Department of Education na meron talagang recruitment na nangyayari, lalong-lalo na sa mga indigenous peoples, youth, kabataan, na mga supposedly dapat learners who are inside the schools who are under the Department of Education. Kaya humihingi din kami ng tulong ninyo para maprotektahan ang kabataan natin at mapanigurado na sila ay nasa loob ng paaralan at sila ay makapagtapos ng pag-aaral. So, yun na nga mga kamibigan ating latest libak-libak for today. As in, super duper. Parang ang gulo ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero siya, nasa ano lang? Nasa, ang tawag dito? Nasa ano lang siya? Australia? Na pledges? Bahala na kayo dyan. Oy, basta ako, naniniwala ako kay VP Sara Duterte. Naniniwala ako sa kakayahan niya. Naniniwala ako na meron pa siyang ibubuga. And I'm waiting na maging presidente ang VP natin. Para naman makakaluwag-luwag. Para naman maka-inhale, exhale tayo. Kasi every now and then sa social media makikita ko yung mga crime rates tumataas. Yung mga hit-hit power nandyan na.
Every now and then, may mga pinapatay. Kasi super dami. Parang nakakalula. Parang, I need fresh air. So sana, someday, ang VP natin ay tumakbong presidente, of course, alam nyo na ang gagawin. Butuhan natin. Ang aga mo, kapag, oo, ang aga-aga ko. Kasi, namimiss ko na si Tatay Digong. Namimiss ko na yung, parang, very calm, very peace kang naglalakad sa kalye na alam mong walang mangyayaring masama sa'yo. Hindi nyo na-miss yun? Comment down below.